May mga gabing ang dilim ay hindi lang basta kawalan ng ilaw, kundi isang pintuang nagbubukas sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa alikabok ng panahon. Ako si Ellie at ito ang kwento kung paano ko nakilala ang lalaking binabalot ng anino at lamparang bumago sa kapalaran ko. Mula pagkabata, pamilyar na sa akin ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Laki kasi ako sa bahay ng lola ko. Isang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. May kisame na gawa sa nara, pintanang kahoy na may kapis, at mga pader na tila nakarinig na ng libo-libong lihim. Isang hapon ng Nobyembre, inutusan ako ng lola ko na linisin ang bodega sa likod ng bahay. Matagal ko nang iniiwasan ang lugar na yun. Madilim, masikip, at puno ng lumang gamit na tila nakamasid sa bawat galaw ko. Habang binubuksan ko ang makapal na pintuang bakal, bumulaga sa akin ang malamig na hangin na may halong amoy ng lumang langis at amag. Dahan-dahan kong sinindihan ang gasera at sinimulang galugarin ang bawat sulok. Sa ilalim ng isang lumang aparador, napansin ko ang kakaibang bagay. Isang lamparang gawa sa makintab na tansong tila hindi tinatabla ng kalawang. May mga ukit ito, mga simbolo na parang galing sa ibang wika, paikot sa katawan ng lampara. Parang may humahatak sa akin na hawakan to. Pagkapahid ko ng basahan sa salamin nito, biglang kumislap ang liwanag mula sa loob. Kahit wala akong sinisindihang mitya. Nang mapatingin ako sa gawing kanan ng bodega, may nakita akong anino. Mahaba, payat, at nakaupo sa gilid. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o dahil sa liwanag ng lampara, pero unti-unti itong naging malinaw. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng lumang barong Tagalog at pantalon na kupas. Ang mukha niya'y malamlam pero may kung anong ngiting nakakakuryente sa dibdib ko. Akin yan. Mahina niyang sambit, halos pabulong. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sino ka? Tanong ko. Ramdam ko yung panginginig ng boses ko. Ngumiti lang siya saka tumingin ng diretso sa mga mata ko. Sa sandaling yun, parang huminto ang lahat. Ang hangin, ang oras, pati yung tibok ng puso ko. At doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik sa isipan ko ang lalaking nakita ko kagabi. Para bang nakatatak na sa utak ko yung anyo niya. Yung paraan ng pagtingin niya, yung iting may kasamang lungkot na hindi ko may paliwanag. Pagdating ng hapon, bumalik ako sa bodega. Pareho pa rin ng lahat. Amoy ng alikabok, tunog ng hangin na humahaplos sa mga lumang tabla. At ang lampara, nakapatong pa rin kung saan ko ito iniwan. Hinawakan ko ulit. Kagaya kagabi, kumislap ito. At mula sa dilim, muling sumulpot ang anino hanggang maging malinaw na yung anyo ng lalaki. Ngayon nakatayo siya, bahagyang nakasandal sa lumang aparador. Nakatitig sa akin. Ako si Ramon,
Ramon Cruz. Wika niya. Bagay ako napatras. Ikaw, ano ka ba? Tao? Wika ko naman. Ngumiti siya pero malalim pa rin ang tingin. Depende kung anong ibig mong sabihin sa salitang tao. Sinubukan kong magtanong pa kung saan siya nakatira, kung bakit nandito siya sa bodega. Pero iisa lang ang sagot niya. Sa pagitan ng liwanag at dilim. Mula noon, gabi-gabi ko siyang binabalikan. May kakaiba sa presensya niya. Hindi siya nakakatakot pero may mabigat sa hangin tuwing magkasama kami. Minsan nakaupo lang kami sa gilid, magkatabi, walang imikan. Hanggang isang gabi, habang nakatitig kami sa lampara, may sinabi siya. Ellie, kung alam mo lang ang katotohanan, baka hindi ka na bumalik dito. Wika niya. At sa unang pagkakataon, ramdam kong may mas malalim na dahilan kung bakit siya nandito. At bakit parang ako lang yung nakakakita sa kanya. Habang tumatagal ang pagkikita namin ni Ramon, mas nararamdaman ko na hindi siya basta apirasyon lang. May laman ang mga mata niya, mga alaala na mabigat dalahin. Isang gabi, inabutan ko siyang nakaupo sa sahig ng bodega. Nakayuko, hawak ang lampara. Ang liwanag nito ay mahina, parang nauupos na kandila. May minahal ako noon. Pero hindi ko na siya nasabihan. Hindi ko na siya muling nakita. Mahina niyang wika na hindi tumitingin sa akin. Tahimik lang akong nakinig. Ramdam ko sa boses niya ang pait at lungkot. Tapos ito pa yung sabi niya. Noong taong 1925, nagbabantay ako sa bahay na to. Isang gabi, may narinig akong yabag sa labas ng bodega. Akala ko'y magnanakaw. Binuksan ko ang pinto at doon, isang lalaking hindi ko kilala ang sumugod sa akin. Napatigil siya, nakapikit ang mga mata. Tila muling binabalikan ang gabing yun. Wala akong maalala kung paano pero parang nilamon ako ng dilim. Nang magmulat ako, nandito na ako. At sa tuwing may magtatangkang hawakan ng lampara, doon lang ako muling nakakausap. Wika niya. Kinilabutan ako. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa habang nagkukwento siya, napapansin ko ang mga anino sa paligid kumikilos. Parang may sariling buhay. Nang umalis ako ng gabing yun, ramdam ko na may ibang nilalang sa dilim na sumusunod sa akin. At bago ako lumabas ng bodega, narinig ko ang tinig ni Ramon. Mahina, ngunit malinaw. Sabi niya, Ellie, huwag mong hayaan na mahulog ka sa dilim. Matapos ang gabing yun, hindi na ako mapakali.
Kahit sa bahay, pakiramdam ko may malamig na hangin na sumusunod sa bawat galaw ko. Lalo lang lumala ng isang gabi habang natutulog ako. May naramdaman akong liwanag sa gilid ng kama ko. Liwanag na galing sa lampara kahit iniwan ko to sa bodega. Kinabukasan, desperado akong humanap ng kasagutan. Pumunta ako sa isang matandang manghihilot sa kabilang baryo. Si Aling Puring. Kilala siya sa pagbubukas ng mga nakatagong lihim. Nang makita niya ang lampara, agad siyang umatras. Halos mabitawan nito. "Anak, alam mo ba kung ano to? Hindi ito basta gamit. May kaluluwang nakagapos dito." Aniya, tapos nanginginig yung boses niya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Ipinaliwanag niya ang lampara raw ay alaga ng isang nilalang mula sa kabilang anino. Isang mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag may taong nasaktan o pinatay ng daan ng hindi makatarungan, maaaring makulong ang kaluluwa nito sa loob at doon mananatili hanggang may taong may pusong liwanag na handang mag-aling ng mahalagang bagay para palayain ito. Tapos nagsalita ulit si Aling Puring. "Pero tatandaan mo, Ellie, ang kapalit ay hindi basta gamit o ari-arian. Kadalasan, puso ang hinihingi." Pagbalik ko sa bodega, sinabi ko kay Ramon ang nalaman ko. Tahimik lang siya, pero bakas ang lungkot sa kanyang muka. "Huwag mo na akong tulungan, Ellie. Mas mabuti nang manatili ako rito kesa ikaw ang mawala," sabi niya na halos pabulong. Pero hindi ko na kayang itanggi yung nararamdaman ko. Sa kabila ng takot, mas nanaisin kong makasama siya kahit na nangangahulog ang kailangan kong sumugal sa dilim. At doon ko naramdaman ang lampara ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Para bang alam nito ang magiging pasya ko. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng bodega, tahimik ang lahat maliban sa tunog ng hangin na humahaplos sa mga sirang bintana. Hawak ko ang lampara at sa tabi ko si Ramon. Nakatayo, nakatingin sa akin na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Sigurado ka ba, Ellie?" tanong niya. Mabigat yung boses. Tumango ako. Sabi ko, mas gugustuhin kong makita kang malaya kaysa manatili ka rito habang buhay. Inilapag ko ang lampara sa gitna ng sahig at sinimula ng mga salitang tinuro ni Aling Puring. Sa bawat bigkas ko, parang kumikidlat sa loob ng bodega. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumapang papalapit, kumilos na parang may buhay. Lumapit si Ramon, hawak ang magkabilang kamay ko. "Kapag natapos to, hindi na kita makikita," bulong niya. At ramdam ko yung panginginig ng kanyang palad. Lalong lumiwanag ang lampara hanggang sa halos masilaw ako.
Mula sa ilaw, narinig ko ang tunog ng paghinga niya. Mabagal at pagkatapos ng isang ngiti, "Salamat, Ellie. Mahal kita." Bago ko pa masagot, hinagkan niya ako. Malamig pero totoo. At sa isang iglap, naglaho siya kasama ng liwanag. Ang lampara ay bumagsak sa sahig. Basag ang salamin. Patay ang apoy. Iniwan ako mag-isa sa gitna ng katahimikan. Pero paglabas ko ng bodega, sa hangin ay tila may boses na bulong. "Hindi kita iiwan." May mga tao talagang dumarating para turuan kang magmahal. Kahit sa pagitan ng liwanag at dilim. Ako si Ellie. At ito ang lihim ng lalaking natutunan kong mahalin. Ngunit kailangang pakawalan. Minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa tapang na ibigay ang kalayaan. Kahit kapalit nito ay sariling puso.